Madalas nating marinig kapag pamilya ang nagkatalo sa ari-arian, minsan mas matindi pa sa ibang kaso, 'di ba? Paano nga ba kung alam mo 'yun, yung nakasulat sa titulo, iba pala sa sinasabing tunay na usapan sa loob ng pamilya? Ano kaya ang mas bibigyan ng bigat ng Korte Suprema? Tara't himayin natin ang isang kaso na dumaan mismo dito. Magandang araw sa iyo. Oo, itong kasong pag-uusapan natin, umikot talaga sa isang lote at sa paghahati nito sa magkakapatid. Medyo komplikado. Ito yung kaso ng spouses Felipe Paringit and Josefa Paringit laban kay Marciana Paringit Bajig, Adolio Paringit at Rosario Paringit Ordoño. Ang GR number nito ay 234429 at lumabas ang desisyon noong July 10, 2019. Dito talaga makikita yung tensyon sa pagitan ng titulo versus yung sinasabing intensyon ng pamilya. Okay, sige. Simulan natin sa pinagmulan. Ano ba yung facts? May isang lote, tama? Oo, isang 150 square meter na lote sa Maynila. Nakapangalan nito sa mag-asawang Felipe at Josepa Paringit. Sila yung tinatawag na petitioners dito sa kaso. Pero yung mga kapatid ni Felipe, sina Marciana, Adolio at Rosario, sila naman yung respondents. May habol sila. Exactly. Nagsampa sila ng kaso. Ang gusto nila, ipawalang bisa yung titulo na nakapangalan kina Felipe at Josepa, tapos makuha nila yung parte na para daw talaga sa kanila. Ano yung kwento sa likod niyan? Bakit nila sinasabing may parte sila kahit hindi nakapangalan sa kanila? Well, ayon sa kanila, yung lupa daw na yon, dati inuupahan lang ng mga magulang nila, sina Julian at Aurelia, mula sa Terocel Realty. Tapos, nung inalok na for sale, si Felipe lang daw yung parang may kakayang maglabas ng pera, tumulong sa pondo. Ah, okay, siya yung nagbayad. Oh, pero ito yung twist. May affidavit daw yung tatay nila, si Julian, na nagsasabing binili daw talaga yon para sa lahat ng 5 anak nila. Kasama pa yung isa, si Florencio. Basta daw, ang usapan, babayaran na lang nila si Felipe para dun sa parte nila. Parang reimbursement, kumbaga. At may patunay pa ba sila bukod sa affidavit? Meron pa. Sabi nila, kahit nabili na ni Felipe at nakapangalan na sa kanya, doon pa rin daw nakatira yung ibang kapatid. Parang patunay na family property pa rin yung turing. Mukhang matibay yung argumento nila, pero ano yung unang naging desisyon sa Regional Trial Court sa RTC? Sa RTC, natalo yung mga kapatid. Ibinasura yung kaso nila. Pinaniga ng RTC yung mag-asawang Felipe at Josepa. Ha? Bakit daw? Kasi daw, mas matimbang yung titulo. Kung sino yung nakapangalan sa titulo, yun daw ang may-ari. Medyo straightforward yung naging ruling ng RTC. Pero syempre, hindi sila pumayag doon. Nag-apela sila, 'di ba, sa Court of Appeals. Oo, tama. Umakyat sila sa CA at doon nag-iba yung ihip ng hangin. Binaliktad ng Court of Appeals yung desisyon ng RTC. Talaga? Anong sabi ng CA? Sabi ng CA, meron daw kasing tinatawag na implied trust. Ito yung importante eh. Implied trust. Ano yun? Ibig sabihin, kahit na kay Felipe lang nakapangalan yung titulo, yung mga ebidensya, yung affidavit ng tatay, yung patuloy na pangtira ng mga kapatid doon, nagpapakita na yung tunay na intensyon. Yung diwa ng pagbili ay para talaga sa lahat ng magkakapatid, hindi lang para kay Felipe. Ah, so mas pinaniwalaan ng CA yung usapan kesa sa papel. Parang ganun na nga. Kaya inutusan ng CA sina Felipe at Josepa na ibigay yung parte ng mga kapatid. Kasama si Florencio dun sa bilang, so hati sa 5. Pero may kondisyon. Kailangan nilang bayaran yung share nila sa 60,000 pesos na presyo ng lupa plus legal interest. Okay, malinaw yon. Pero teka, umabot pa to ng Korte Suprema. First time. Oo, umabot pa. Ito yung GR No. 181844 at yung desisyon ng Korte Supremo noong September 29, 2010. Kinatigan nila yung CA. So, panalo na yung mga kapatid? Basically, oo. Pinagtibay ng SC na may implied trust nga. May konting modification lang sila or paglilinaw. Kailangang bayaran ng respondents, Marciana, Adolio, Rosario, yung petitioners, Felipe at Josefa, para sa share nila sa 60,000 pesos plus expenses. Tapos may legal interest mula pa April 12, 1984. Grabe ang tagal na pala ng interest noon.
Pero sige, at least final na yung desisyon noong 2010, executory na dapat. Bakit umabot ulit sa Korte Suprema? Itong GR No. 234429 na pinag-uusapan natin ngayon. Anyari? Dito na pumasok yung, alam mo na, yung hirap sa execution o implementasyon. Halos 9 na taon, imagine 9 na taon mula nung 2010 decision, hindi pa rin fully na ipapatupad. 9 na taon. Bakit naman? Kasi daw, sunod-sunod yung mga motions na final ng mag-asawang paringit para i-delay or questioning yung execution. Ang naging main issue sa pangalawang pag-akyat sa SC, gaano ba kalaking parte talaga ng 150 square meter ang dapat ibigay sa 3 respondents? Akala ko ba malinaw na? Hati sa 5, so 35 para sa 3 respondents. Yun niya, ang sabi ng 2010 decision at ng CA. Pero ang iginigiit ng mag-asawang paringit, maliit lang daw dapat, hindi daw yung buong 35 or 90 square meter. Teka, paano nila nasabi yun? Final na nga. Anong argumento nila? Nung inutos na kasi ng RTC bilang execution, nasukatin na yung lupa at ihiwala yung 90 square meters para sa 3 respondents, tigda 30 square meters sila base sa hati, sa 5, biglang kinostyon yon ng petitioners. Sabi nila binabago daw ng RTC ang final decision ng Korte Suprema, dapat daw hatiin lang sa 4 kasi bilang mag-asawa daw sila ni Josepa, isa lang daw bilang nila. O baka mas maliit pa raw. Ayaw talaga nilang ibigay yung 90 square meters. So technicality na yung labanan. Pero ano na ang final verdict ng Korte Suprema dito sa pangalawang kaso, yung GR number 234429 noong 2019? Dito na nagbiin ng pinalasalita ang Korte Suprema. Pinagtibay nila yung desisyon ng CA na nagsasabing tama yung ginawa ng RTC. Malinaw na malinaw daw sa 2010 desisyon na ang pinag-uusapang implied trust ay para sa buong 150 square meter lot at ito'y dapat hatiin sa 5 magkakapatid. Kaya tama lang yung computation na 30 square meters bawat isa at 90 square meters nga ang kabuong parte para sa 3 respondents, Marciana, Adolio, Rosario. So, hindi pala binago ng RTC. Pinapatupad lang. Eksakto. Sabi ng SC, yung ginawa ng RTC ay tamang pagpapatupad lang, hindi pagbabago. At dito, nagbigay pa ng matinding babala ang Korte Suprema sa mag-asawang paringgit at sa abogado nila. Ano yung babala? Binalaan sila laban sa tinawag ng SC na contumacious disobedience or sadyang pagsuway at paggamit ng mga taktika para patagalin palalo yung proseso. Pinapaalala na dapat sundin ang final judgment. Grabe yung pinagdaanan ng kasong ito. Napakahalaga nito. So ano yung mga key takeaway natin dito? Yung mga legal doctrines na dapat tandaan ng mga nakikinig sa atin. Dalawa yung pinaka-importante dito, sa tingin ko. Una, yung konsepto ng implied trust. Ang aral dito para sa iyo, minsan talaga sa mata ng batas, mas matimbang ang tunay na usapan at intensyon ng pamilya, lalo na kung suportado ng ebidensya, kaysa dun sa nakasulat lang sa titulo. Hindi porket nakapangalan sa iyo na talaga lahat. Kung ang totoo, para sa iba din pala yun. Mahalaga yan. Lalo sa mga usaping pampamilya. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung doktrina ng immutability of judgments. Ibig sabihin, kapag final na ang desisyon ng Korte Suprema, dapat tapos na ang boxing. Hindi na pwedeng baguhin o baliktarin. Ang leksyon dito, bawal gamitin ang mga legal tactics para lang i-delay o guluhin ang pagpapatupad ng isang final na hatol. May hangganan ng paglilitis at dapat igalang ang finality ng desisyon. Isang babala ito laban sa pag-abuso sa proseso ng korte. Salamat sa paghimay niyan. Talagang kitang-kita dito yung clash between the written document and the spirit of the family agreement. At yung hirap din ng execution. Para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang mas dapat manaig? Yung titulo ba o yung sinasabing tunay na kasunduan? Anong masasabi mo dito? Mahalaga ba sa iyo ang verbal na usapan sa pamilya kahit walang papeles? Paki-favorite naman ang usapang ito kung nakatulong sa pag-unawa mo o mag-iwan ka ng komento sa baba. Gusto naming marinig ang pananaw mo. Oo nga, tatamkasong ito, nag-iiwan din ng tanong hanggang saan ba dapat kinikilala ng batas natin yung mga di formal na usapan sa pamilya, lalo na kapag, alam mo na,
Ari-arian at pera na yung involved. Isang bagay na dapat pag-isipan. At para sa mas malalim pang pagsusuri ng mga ganitong kaso at iba pang kaalaman na makakatulong sa iyong pag-unawa sa batas at lipunan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod!